May pupuntahan tayong party guys, kaya may pa-flowers tayong atake. Meron ako nakitang online loan platform. Pwede raw siya bayaran sa loob ng 9 months. Minimum of 3. At pwedeng magpahiram ng up to 30,000 pesos. At yung babayaran mo lang ay 35,000 pesos something. Looks promising. Yung pangalan ng loan app ay si Sigurado Cash. Peso Loan App. Aalamin natin kung talaga bang okay to, rehistrado ba to, or dapat bang kalimutan. Kaya kung nakita nyo mga ads sa Facebook, abay, huwag mo nang i-download yung loan app na to dahil sinubukan ko siya para sa inyo ha. So keep watching. Hello everyone, welcome back to another vlog. It's Ate Red here, the original Charot! For today's video, isa ng mga online loan platform yung sisilipin natin at parang promising. Keyword is parang promising. Okay, kaagad maniwala sa mga ganun ha. At huwag niyong i-click yung install button na yan. So bago ang lahat, kung bago pa dito sa channel, please hit that subscribe button and the bell notification button para hindi kayo mahuli kapag ako may vlog. Pero wala po tayong pinopromote na OLA dito. Nagre-review lang tayo ng OLA or online loan platforms. So yun nga, si Sigurado Cash, kaya nakita ko siya. At guys, para lang po siya sa iOS. Kasi nada-download po siya sa App Store. Sinasabi niya pang madaling installment at walang hassle. Download ko siya from the App Store and may pa 4.9 stars pa siya. And marami na rin yung bigay sa kanya ng rating. Huwag kayo maniwala dyan, looks can be deceiving. Sabi niya safe and secure loans up to 60,000 pala yung sinasabi niya dito ha. At parang may, parang dami yung pwedeng applyan dito, no ba yan? At kagad na rin hiningi na permission na mag-send down ng notification. So, kailangan mo yung i-allow para makapagpatuloy. Pwede mong i-deny yung track na yan. And saka ka maglalagay ng mobile number mo. Get the verification code na kaagad naman nung dumating. At lumabas yung logo niya, Sigurado Cash. Legit ba yung loan app na to? So, i-click mo yung privacy policy na yan bago ka mag-login. Kasi paglagay mo ng verification, nag-agree ka kasi dun sa privacy policy niya. So, usually yung privacy policy, dun mo makikita yung company na nagpapatakbo sa app na to. And unfortunately guys, Crawford Micro Lending Technologies Philippines daw yung papatakbo sa kanya with the SEC registration number and the CA number of this. Pero kung i-check mo siya sa list of recorded online lending platforms, ay wala siya doon. Take note guys na yung loan app na ito, meron po siyang delete option na. Pero ang dami ko na pong mga online loan platforms na nakita na parang, kaya yun, parang, totoo ba to? Yung ganon? Guys, yung loan app na to ha, dalawa yung naging offer niya. Yung first yung offer sa akin is 4,000 pesos and yung second offer niya sa akin is 2,000 pesos. Bakit ako nagkaroon ng dalawang offer? Kasi dalawa rin yung pwede mong applyan sa loan app na to. Pero the bad news is, nagbigay na naman ako ng bagong information. Reject na reject. Walang pumasok sa aking GrabPay. And yung second note, sabi ko, patry nga ng isa. Yung second, yung offer is 2,000 pesos. Reject din. Pero guys, both offers, hindi po yung buong matatanggap. Yung yung 2,000, galing kay Easy Pera. So, either sa 4,000 man or sa 2,000, parehos po silang may ikakatas. For example, dun sa 2,000, kakatas po siya ng 750. So, hindi po siya buong matatanggap. At may pa 2 periods pa siya, pero wag nyo nang i-ignore nyo na yung second period na yan. Kasi yung point niya dito is that 7 days pa lang, bayad na yung loan mo. O, ayan guys. So, huwag kayong kaagad mag-assume na buo siyang matatanggap or okay yung term niya. Huwag muna yung confirm. Lahat ng pwede nyo i-click nyo, buksan nyo para makita nyo yung kanyang mga breakdown. So, dito sa 4,000 pesos, sabi niya, after 7 days, bayad ka na. 3,960. Pero, kaso, yung unfair nito, kasi, kakaltas po siya ng 1,520. So, hindi siya buong matatanggap. Oh, see? Drama lang yan, guys. 7 days pa rin yung loan app na to. Guess what? Nung sinubukan ko yung 2,000, lumalabas si Easy Pera. Ayan, si Easy Pera ever. Sana hindi pa kayo nakapag-try. Kasi ito po yung totoo niyang anyo. Siguradong sasabihin. In my own opinion, iiwasan ko po yung loan app na to. Ayoko sa ganitong drama. I suggest na bago kayo mapadpad dito kay Sigurado Loan, subukan nyo muna yung mga loan apps na nasa legit loan apps. Playlist by Ate Red. Dahil andun po yung mga loan apps na nasubukan ko at so far okay naman yung terms niya. Kesa naman dito sa Sigurado Loan na to na ewan ko, hindi nga ako siguradong legit to. And anyways guys, since may pupuntahan ako at ayokong gumamit ng glasses, I'm currently wearing contact lenses na binili ko sa EO Optical sa Shopee.
Ayan po. So, syempre, nabuksan na yung box dahil suot-suot ko na po yung contact lens. It's comfortable. So, pag bumibili ako ng mga colored na contact lenses, sa EO po ako. If you like the color of my eyes, charot! Pwede nyo rin bilhin to sa Shopee. Naglagay ako ng product tags sa video na to. So, guys, kung gusto nyo pa rin magpatuloy despite the warning and my heads up. So, yun. iOS App Store lang po yung loan app na to. And pagkatapos mo mag-download, syempre hingi po siya ng iba't ibang permissions. Yan. Again, be careful. And then magbibigay ka ng phone number, mag-OTP ka, and then lalabas yung 50,000 pesos. Pero hindi, alam na natin na hindi tayo mapapa 50,000 dito, guys. Okay lang naman sana magsimula tayo sa mababang credit limit if okay naman sana yung terms. So, bago yung interest. Pero dito, nako, hindi maganda yung terms niya. Anyways, gusto mo pa rin magpatuloy, yung OTP pala ay magagaling kay VP always. Ewan ko kung sino yan. Yung mga IDs na hihingin niya, syempre pag-iisipan nyo, kung talaga bang sigurado ko yung apply kayo dito, sigurado ka ba na magbibigay ka ng driver license, PRC, SSS, passport, postal ID, UMID, TIN, voter ID, national ID, tsaka pag-ibig or health card. Syempre, pipicturean mo yan, pwede mo yung kunin sa phone book mo, pwede mo yung kunin sa folders mo, ng pictures mo, pwede mo yung picturean right then and there. And pagkatapos nung nakaka-capture nyo yung details ng ID mo, so you just need to proceed to the next page kung saan magbibigay ka ng mga information like your residential address, yung mga ganon, and then yung purpose ng loan. And then, syempre, work information, na kahit nasabihin mo unemployed ka, hingin nyo pa rin yung mga company details. Ano ba yan? Then, hingi po siya ng 5 contact references. 1, but 5. And then, e-wallet na or bank information kung saan ipapadala yung loan mong may kaltas. Anyways, kung gusto mo pa rin magpatuloy, so pwede siyang magpadala sa Coins, Grab, GCash, GrabPay, Lazada, PayMaya. So, reject po ako sa loan app na to at I'm sigurado na ang dami pong hindi natutuwa sa loan app na guys. Kaya bago kayo mapansin sa loan app na muna kayo sa mga legit na mga online loan platforms. So again, this is Ate Red, so original utang queen. Hindi po tayo nagpo-promote ng OLA dito. Tayo po'y nagre-review ng OLA para bigyan ko kayo ng heads up at hindi kayo basta-basta nabubudol sa mga kung anong mga OLA yung nakikita natin sa social media. So that's it for today's video. I hope to see you on my next vlog.